isang icebox na bilangguan na ginawa para sa mga mutant. Puno ito ng mga kriminal na may kakaibang kakayahan at lubhang masasama. Ngunit nang isuot ang suppressor collar, ang tanging superpower na lang ni Deadpool ay ang patuloy na pagkalat ng kanyang mga selyulang kanser. Kaya naman, pinayuhan niya si Russell na matutong alagaan ang sarili. Kung hindi, sa lugar na ito na puro labanan, tiyak na hindi siya aabot ng 3 araw. Ngunit sa ganitong sitwasyon, hindi man lang nagpanik ang matabang bata, nagtago pala siya ng maaga ng isang ballpen sa tradisyonal na imbakan ng kulungan, para matiyak na ang dalawa ay magtatagumpay at magkakaroon ng awtoridad. Alam kong nandyan sa loob, ang hirap lang kunin, Diyos ko. At gaya ng inaasahan, oras na ng pagkain. Lumapit ang mga bully sa kulungan at nang inis. Plano nilang turuan ang dalawang baguhan kung paano sumunod sa mga batas. Agad na kinuha ni Russell ang ballpen. Sinubukang protektahan si Weasel, ngunit natambo siya dahil sa suntok ng kalaban. Nakita niya ang mabangong ballpen, napabagsak sa platito. Gusto sanang manahimik ni Weasel. Ang isang bully na gumagamit ng iba para magyabang ay hindi basta-basta magpapatawad. Anak, sa tingin ko'y mali ang kinakampihan mo. Hindi po. Kaibigan ko po siya. Manahimik ka, hindi tayo magkaibigan. Nagsasabuatan si Russell para patunayan ang kanyang mga ginagawa, at agad na nagdulot ng matinding pagdurusa sa dalawa. Ngunit kahit bagbog sarado na, ang matabang bata ay nananatiling masigla. Masiglang-masigla niyang binubuo ang mga susunod na plano. Samantalang ang siraulong si Xiao Jian ay gustong tapusin na ang paghihirap at makasama na ang kasintahan sa kabilang buhay. Kaya sinabi niya sa kausap na kung gusto nitong mabuhay sa kulungan, ay humanap ito ng pinakamalaking tao para maging kaibigan. Pero hindi iyon ang sarili niya. Ngunit habang nakahiga si Xiao Jian sa kama, at naghihintay sa pagdating ng kamatayan, biglang nabutas ang pader ng kulungan ng isang lalaking kamukha ni Thanos. Dahil sa pagsabog, agad na nagpatunog ng alarma ang mga gwardya ng bilangguan na nakarinig ng ingay, at sinubukang hanapin ang lalaki. Ngunit ang control room ay winasak na ng lalaki. Sa isang iglap, nagkagulo na sa bilangguan. Maraming bilanggo ang lumabas ng kanilang mga selda at handang kumilos. Samantala, agad na iniunat ni Cable ang kanyang mekanikal na braso at pumasok sa database. Mabilis niyang natagpuan ang selda ni Deadpool at Russell. Malinis at maayos niyang natapos ang mga gwardya. Tinutukan niya ang target, isang maliit na granada. Si Deadpool na nakalabas na. Nakita ang kanilang selda na ginawang pulbos. Akala niya'y may sumugod na kaaway. Kaya naman dali-dali niyang inilayo si Russell sa kanya. Hindi inakala ni Deadpool na hindi siya ang target ni Cable, kundi ang 8 taong gulang na si Firefist Russell. Buti na lang at nakareact agad si Deadpool, at naitulak niya ang baril nito. Pero dahil wala na ang malakas niyang healing factor, at lubha siyang inaatake ng cancer, hindi siya makakalaban. Parang sa isang iglap lang, at nasira ang kanyang tadyang kaya napahiyo siya sa sakit. Mukhang mamamatay na si Little Weasel. Kumuha ulit si Russell ng ballpen sa cabinet. Sumugod siya, at sumama kay Deadpool na sira na ang kwelyo para gumanti. Agad niyang napaupo ang lalaki. Pero ang ginawa niya ay hindi gaanong nakasakit, at lalo lang niya ininis si Cable. Nakita na lamang siyang tumalon, at patuloy na pumatay sa direksyon kung saan umalis si Russell. Sa gitna ng panganib, dali-daling tumalon si Deadpool para pigilan ito. Bagamat nabali ang kanyang likod, bukod sa swerte ay ang suppressor collar ay nasira rin dahil sa pangalawang pagbagsak at nahulog. At ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang superpower ay muling nangingibabaw. Muli siyang naging immortal. Handa na ang masiglang si Deadpool, walang pag-aalinlangan. Agad na kinuha ang steel pipe at sumalungat. Si Cable ay tinamaan ng gulat. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang avocado na dapat ay patay na, ay naging masigla sa loob ng maikling panahon. Sino ka? Ako si Batman. Si Deadpool na si Batman na. Diniretso niyang inihagis si Thanos at napabagsak. Agad niyang kinuha ang nahulog na armas nito. Walang pag-iisip na itinaas niya ang power sa maximum. Tinutok niya ito kay Cable at pinaputok. Isang malakas na shockwave ang sumunod. Agad na naitulak si Cable ng ilang daang metro. Ngunit si Deadpool, na may malaking bentahe, ay hindi agad pumatay, kundi tinanong siya kung bakit niya gustong patayin ng isang batang 8 taong gulang pa lamang. Ngunit tamad magpaliwanag ang lalaki. Idiniin lamang niya na galing siya sa kinabukasan. Pinayuhan niya si Deadpool na huwag nang makialam. Pagkatapos ay palihim niyang inisaaktibo ang magnetic device sa katawan niya para makuha ang armas. At binaril ang kisame.
Nang makita ito ni Deadpool, dali-dali siyang sumugod at sinipa ang lalaki para mapabagsak ito sa lupa. Kayang harapin ba ang malamig ang dugo na mamamatay tao mula sa hinaharap? Ang walang anumang armas na si Deadpool ay talagang hindi kapantay. Sa loob lang ng ilang pag-ikot, ay natagpuan ni Cable ang kahinaan at pinilipit ang braso nito. Kahit na mayroon siyang kamangha-manghang kakayahang gumaling, ang bilis ng paggaling niya ay hindi sapat para mapantayan ang pinsalang ginawa ni Cable. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kinailangan niyang tiisin ang sakit, pag-aralang mabuti ang tiyempo at ibagsak siya sa lupa. Ngunit kahit na ganoon pa man, ang pagod na si Wade ay hindi pa rin makapantay sa kanya. Si Deadpool, na nakabangon na, ay sunod-sunod na sinuntok at ibinagsak sa lupa. Bakit mo kailangang protektahan ang batang iyon? Hindi ko siya hahayaang masaktan. Hindi inaasahan ang panlalait ni Wade bilang ganti. Narinig ni Russell na sakto namang dumating. Agad na nagkaroon ng agwat sa kanilang dalawa at umalis na ito. Samantala, lihim na tinanggal ni Deadpool ang hand grenade sa katawan ni Cable. Dahil dito, pareho silang tinangay ng shockwave ng pagsabog. Nawalan sila ng kontrol at nahulog sa matarik na bangin sa labas ng kulungan. Sa isang iglap, napahawak si Cable sa isang malaking bato gamit ang kanyang mekanikal na braso. Buhay pa sila. Ang Deadpool ay pwedeng mabangga hanggang sa sumabog ang utak, ngunit sumisid siya sa nagyayelong lawa sa ilalim ng bangin. Habang nasa bingit ng kamatayan, muling napunta ang kanyang kaluluwa sa death zone. At nakita niya si Vanessa, ang babaeng kanyang iniibig. Ngunit dahil sa hadlang na hangin sa pagitan nilang dalawa, hindi pa rin kayang yakapin ni Deadpool ang kanyang minamahal. Kaya naman, ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Ngunit nang marinig ni Vanessa na iniligtas ni Wade ang isang bata, kahit na ikulong pa siya sa isang icebox na bilangguan. Sa wakas ay nagbigay na rin ng pahiwatig ang kanyang kasintahan. Bigyan tayo ng mga bata ng pagkakataong maging mas mabuti. Teka, yung bata ba? Dahil sa patnubay ni Vanessa, biglang nagkaroon ng ideya si Deadpool. Nagdesisyon siyang bumuo ng sarili niyang grupo, para iligtas si Russell, ang batang malapit nang ilipat sa ibang bilangguan. Pero para makapasok sa espesyal na grupo, kailangan ng mga aplikante na magkaroon ng kakaibang kakayahan, at hindi mahigpit sa moralidad, na kayang gawin ang lahat para makamit ang layunin. Ang katawan ko ay sandata ng kamatayan. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa kabaitan. Malaki ang maitutulong ko. Talaga, ano ba ang kakaibang kakayahan mo? Ang tapang ay nakakaakit, tapos may tapang ka bang sumilip? May sapat bang sanitary napkin sa vending machine? Mukhang ang tapang lang ay hindi sapat para mapansin ni Deadpool. Para makahanap ng mas malalakas na mutant, personal na nag-i-interview si Deadpool sa mga aplikante. Ang unang nag-apply, isang black na lalaki, ay nagpakilalang si. Ang kanyang superpower ay ang pag-interfere sa lahat ng electromagnetic field. Napakasaya ng munting magnanakaw sa nakita. Agad niyang ipinako ang litrato nito sa dingding. Sumunod na lumabas ang isang binata, na may kakayahang magpapawala ng nakakapasot na alasong likido mula sa bibig. Walang pag-aalinlangang sinaksak ni munting magnanakaw ang kalaban. At nadagdag ito sa kanyang koleksyon. Kahit na ang pangatlo, ang taong hindi nakikita na ginampanan ni Brad Pitt ay lubhang katawa-tawa. Nagduda pa nga silang dalawa kung naroon nga ba talaga ang isa't isa. Pero dahil sa bahala na, tinanggap pa rin lahat ni Deadpool. Pagkatapos makuha ang bato ng alien na si Shatterstar, isang babaeng nagngangalang Domino, ang sumulpot sa paningin nilang dalawa. Gamit ang sobrang swerte niyang kapangyarihan, nakakuha siya ng atensyon ni Deadpool. Maingat niyang idinikit ang litrato niya sa dingding. Ang huling sinaunang Diyos ay dapat na ipakilala ng maayos. Siya ay si Peter, na may 2 uri ng diabetes. Grabe, 2 lang pala ang uri ng diabetes, tapos pareho mo pang meron. Napakabihira, binabati kita, natanggap ka na, buwisit. Matapos matiyak ang ruta ng pagdadala sa bilanggo, agad na namuno si Deadpool at ang kanyang mga kasama papunta sa kalangitan ng lungsod. Agad na hindi pinansin ang babala ng malakas na hangin. Sinubukang magmadali ang lahat na tumalon mula sa eroplano. Nakita ang target na sasakyan sa paningin. Lahat ay agad na nasabik at handang-handa na. Ngunit sa mismong pagbukas nila ng kanilang mga parachute, inilipad sila ng malakas na hangin pataas at pababa. Lahat ay lumayo sa kanilang itinakdang ruta. Nabigo ang paglapag at nakasabit sa billboard si Kuyang Masungit. Alam kong pinagdaanan ko ang magandang pagkakataon. Kaya naman, inasa ko na lang ang lahat sa aking mga kasamahan. At gaya ng inaasahan,
Si Zunki ay hindi nabigo sa aming pag-asa at siya ang unang nakalapit sa target area. Ngunit hindi ko inaasahan na sa paglapag niya, bigla siyang nabangga ng bus at namatay, mula sa mahiwagang mundo ng mga bituin. Kahit na mayroon siyang malakas na kasanayan sa militar, ang kanyang mahabang buhok ay nakaharang sa kanyang paningin. Dahil dito, ang lalaki ay agad na napuksa ng propeller at naging isang tambak ng laman. Ang taong di nakikita. Marahil ang hangin ay hindi nakakasira sa mga bagay na hindi nito nakikita. Sunod-sunod na namatay ang mga kasamahan niya. Kaya naman, si Little ay lubos na nainis. Hanggang sa ligtas na nakalapag si Diabetes Peter. At dahil dito, nakabawi siya ng loob. Nang makita niyang nabigo ang paglapag ng at nahulog ito sa shredder, agad na tumungo si Peter para tumulong. Ngunit sa kritikal na sandali, ang kalaban ay nawalan ng kontrol at nabuhusan siya ng nakakapangwasak na lason. Mula noon, ang espesyal na puwersa ay namatay bago pa man magsimula ang misyon. Si Deadpool at Domino na lamang ang nakaligtas. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapalaran sa paligid, si Domino ay tulad ng isang pinili ng tadhana na ligtas na nakalapag. Parang lahat ng kalamidad ay para lamang maghanda ng daan para sa kanya. Sa isang iglap, nakapagtayo sila ng tulay, na tumulong kay Domino na matagumpay na tumalon sa armored car, at nakaupo ng maayos sa tabi ng driver. Nang makita ito ng mga gwardya, dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga armas para pigilan sila. Ngunit ang baril ay biglang nag-jam, at sinipa ito ni Domino. Samantalang ang Deadpool na nakasakay sa motorsiklo ay patuloy pa ring nagsasalita, na iniisip na ang misyon ng pagliligtas. Di inaasahan, ako na naman ang napuntaan. Handa na ako. Pasensya na, anong sabi mo? Handa na ako. Ngunit ng mga sandaling iyon, biglang nakita ni Domino sa side mirror, ang anino ni Cable. Kahit wala siyang ginawa, ngunit dahil sa tulong ng tadhana, bigla ang umikot ng paulit-ulit ang rearview mirror, na agad na nakagambala sa paningin ni Pito, si Diane Shua. Kaya't lumihis ang tama ng pinaputok nitong granada, at tumama sa likurang sasakyan ng convoy. Ngunit kahit na ganito, hindi pa rin ito napigilan si Diane Shua na makasakay sa armored truck. Dahil sa kawalan ng pag-asa, itinugon na lang ni Domino ang manibela sa tadhana. May dala siyang armas at siya mismo ang pumihil sa kalaban. Samantala, palihim na kinuha ni Russell ang ballpen. Sinimulan na niya ang kanyang plano sa pagtakas. Habang si Domino ay patuloy na natatalo at malapit ng mamatay, biglang tumalon si Deadpool. Matagumpay siyang nakasampa sa armored car at pinigilan ng kalaban. Hindi sila nagkasundo at nagsimula ng isang matinding pag-aaway. Ngunit bilang mga sinanay na cold-blooded killer, magkapantay ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Pantay ang kanilang laban at walang mapag-iwanan. Dahil sa kagipitan, kinailangan ni Little na kunin ang kanyang dalawang espada, at ipakita ang kanyang natatanging kakayahan. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan, bulag sa isang mata.